Good morning Philippines, December 8, alas 7 po ng umaga. Dito po tayo sa San Luis, Pugo, La Union. Ulitin ko po, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat po ng panig ng mundo na nanonood sa atin. Shout out po sa lahat ng panig ng Amerika na nanonood sa atin, Canada, Australia, sa Middle East, some are even watching from Africa. So, maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Maraming salamat po sa pag-subscribe. Please continue to like, make an engagement by commenting. Don't skip ads para po sa ating channel na makatulong. So, hindi ako nag-vlog kahapon. We left early. Nag-purchase po ulit kami sa City Hardware at kung saan-saan pa. But anyway, so this is something amazing na I want to share with you bago tayo mag-umpisa. Ayan. Alam niyo po kung ano to? This is rice coffee with malunggay daw. Ayan o. So, yan. Para maganda-ganda yung umaga natin, magkape muna tayo, at least rice coffee. Pero I'm so amazed because yung rice coffee already is nakalagay na siya parang tea. So yon. Kasi nga 'di ba? Malala ko yung lola ko noon yung madaling araw nagsasangag siya ng bigas at yun ang kinakape namin. So, magkape po tayo ng rice coffee at mayroon daw po siyang halong malunggay. Okay. Ang topic po natin ngayong araw na to is that meron pong nagtanong na isang subscriber natin, ano po ba ang mas maganda kung arawan o pakyawan? Okay, ang sasabihin ko lang po ang experience ko ha. Again, this is not a suggestion, this is not an advice. I'm just going to tell you my experience and makakapulot kayo ng idea or tip or warning sa kukwento ko po. So, kung yung mga hindi nakapanood ng unang vlog ko, I said na binigay ko ang project na to sa isang kamag-anak dahil hiningi niya. At dahil he belongs to an engineering firm. Actually, ang nag-umpisa po dito ay isang engineering firm. Actually, ang meron pa ditong nagtatrabaho talaga na nandito everyday na isang electrical engineer at yung civil engineer na siya yung gumawa ng plano. Nandito siya siguro sa site ng twice a week. And then, ang nangyayari noon is yung tinatawag nila na progress report. Kung ano, or accomplishment report, no, kung ano yung na-accomplish nila. Ang ginawa nila is that, okay, so yung structure ng bahay and cost, ang plano niya or ang estimate niya is 2.9 million ang structural. So ang nangyari, yung kung ano yung nagawa nila in a week, yun ang kwenta nila against sa 2.9 million at yun po ang binabayaran ko. So it was napakasakit sa bulsa kasi nagbabayad ako ng, ang pinakamababa kong binayaran yata is 40,000 weekly, 40,000 a week, sometimes 48, 52, 55, hanggang naging I believe 58,000 na yon. So isang week sa labor niya. Nahirapan na po ako noon. So, ang ginawa ko, nung bumalik na ako ng Amerika, in-stop ko muna, and then nag-resume lang kami kasi ang mga nagtatrabaho na lang naman talaga at nagbabasa ng plano is the foreman. So, yung foreman na yun na nandito na from the start, siya yun nandito. And then, pagkatapos noon, ipinasa niya sa another foreman. At wala na yung mga engineer at naging daily na ang rate. So naging daily ang rate, ay doon po napansin ko na ang nalugi ako kasi na-drag ng 6 months yung paggawa lang ng structure at binabayaran mo yun ng daily. So yun. And then ang ginawa ko na
nung bumalik na ako ngayon is pinakontrata ko na, yung tinatawag ninyong pakyawan. However, sa ibang group na, and then ako pa rin yung bumibili ng materials. So, nagawa ko yung accomplishment, nagawa ko yung daily, and now nagawa ko yung pakyawan or your, what do you call this, kontrata. But, nakita ko rin yung iba na nagpakontrata na binigay na lang lahat ng pera, bahala na yung contractor na gumawa. So ngayon, ang mga nangyari is yung mga, kagaya yung mga faucet, mga pangit, mga doorknobs, mga mumurahin, mga windows, mga madaling nasira. So, of course, sa kontrata para magaling siyang, or sa pakyawan para makakuha sila ng malaking pera, is they're gonna buy the cheapest kind of materials para naman syempre kumita sila. Ngayon, right now, I believe what I'm doing is the best because kontrata po yung labor, akin ang materials. So, pwede akong mamili kung anong gusto ko, kung gusto ko yung, like for example, yung tiles ng sahig, yung pinsan ko na nagpagawa din ng bahay, sabi niya yung tiles niya na 60 by 60 is binili niya ng 40 pesos, samantalang yung tiles ko is binili ko ng 178 pesos a piece. So, itong ginawa kong ito, you can make choice kung alin ang materials or ano yung mga fixtures na gusto mong bilhin. Anong mga, like for example, kung ikaw ay magpapa-PVC ceiling, mapipili mo kung anong kulay or anong quality, depende na rin sa budget mo. So there are things na mas binili ko yung mas mura pero quality, at meron naman yung mga items na binili ko na mas mahal just because I was going for the design, like my tiles na classic look. So nasa sa inyo po yan, pero para sa akin mas maganda ang pakyawan na ako ang bibili ng materials, kasi sa ginawa ko ito sa second na mga group of contractors ko, nagkaroon kami ng permahan na sinabi namin doon sa kontrata namin na gagawin niya yung ceiling, gagawin niya yung tiles, gagawin niya yung electrical, gagawin niya yung plumbing for the amount of, nilagay doon for the amount of, let's say for example 195,000, and then will be finished in 6 to 8 weeks, ganun. At yung asawa ko naman, ayaw din niyang madaliin kasi mahirap din naman, minamadali mo. Ang importante meron kayong kontrata na yung lahat ng mga gagawin niya naka-specific is yun lang ang babayaran mo. So, yun po yung nangyari dito na sa second contract na. So ngayon, natapos na kami sa second contract. Mag-umpisa na kami ng natapos na kami sa first contract. Nag-umpisa na kami ngayon sa second contract, which is yung painting, baseboard, ano pa ba yung mga kasali nun? Basta may mga kasali pa yon for certain amount of money. Yon. Natapos na rin po yon. Na to think na marami, yung first contract namin na dapat 6 to 8 weeks lang is natapos po yun earlier, at considering na nag-extend pa sila ng maraming araw because of yung mga hindi nahulugan ng mga walls, yung sa bathroom nagtagal sila doon kasi nga hindi nahulugan, so they have to make sure na talagang align or talagang eskolado ang mga walls. Kaya ngayon we are now on the between second and third na contract namin, at kasi pinagsasabay na nila yung mga hindi natapos ng second, pinagsasabay nila sa third. So yun, kaya mas gusto ko yung pakyawan na ako yung bumibili ng materials. Huwag kayong magpapakyaw na yung contractor ang bibili ng materials kung kayo. Kasi nga, based sa mga nakita ko rin na iba na inasa lahat sa contractor is pangit yung mga fixtures na ginamit, ng mga mumurahin. So yun po ang aking
masasabi sa araw na to. It's up to you guys if how you like to do it. Pero yun po ang aking experience. I would rather have pakyawan, kontrata, with written agreement, and kahit naman walang lawyer, basta may written agreement, may signatories, may witness. Ayun po yung ginawa namin, no? So, sinulat namin yung simple na kontrata, pinagpirma ako, nagpirma yung contractor, may 2 witnesses, so you can take that to the court as long as merong signatory kahit pa hindi yan formal. I don't know, I'm not a lawyer, but that's what I was told. Ng 2 lawyer na gumawa ng kontrata. Okay. Ayan po. Bukas we're going to have an interesting topic. Please wait for it. We're really going to have a very interesting topic. According rin sa mga comment ninyo, doon ko po kinukuha ang aking topic every day or most of the time. Doon ko po kinukuha. At kung napansin nyo, ako po ay naka-hoodie because dito po sa amin sa Pugula Union is medyo malamig-lamig siya. Kung sa para tayong nasa early spring, yun ang pakiramdam ko. Medyo maginaw-ginaw. Kaya mas masarap ang tulog ng mga tao. Okay, good morning po ulit and sana mag-comment po kayo. Please don't forget to subscribe. Don't skip ads. Thank you po. Maraming salamat po.